Yan, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Yan, the fruit of the Spirit, yung bunga. Okay, si Lord Jesus, ginawa niya dun sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon ng bunga. Ang kamatayan niya ay nagkaroon ng kaligtasan para sa atin. Ang kamatayan ng Panginoon ay naging buhay para sa atin. Yung buhay natin, ano naman? Ang kamatayan ng Panginoon, naging buhay sa atin. Huwag natin baligtarin ha. Ang buhay na natanggap natin, baka maging kamatayan sa iba. Dapat yung buhay na natanggap natin, mag-o-overflow yun. Kaya nga legacy, meron kang ipapamana. Kaya nang anong mamanahin ng mga susunod sa atin, kung wala tayong bunga, masarap ba yung ubas na seedless? Walang buto. Pero tanong ko sa inyo, dinisign ba siya para walang buto? Paano pag lahat na ng ubas, wala ng buto? Ano susunod na bunga? O di wala ng ubas. Ano tingin nyo? Puno na lang. Wala ng bini Okay? So, hindi pwedeng walang buto Tama? Lagi may tinatanim sa atin ng Diyos, kaya dapat itinatanim din natin yun. Kasi pag yun huminto sa atin, kawawa yung susunod na henerasyon. Kaya nga, kita nyo, si Lord, yung legacy niya, iniwan sa atin, at sabi niya, hindi niya tayo iiwang ulila. Ibibigay niya ang banal na Espiritu. Ngayon, ang banal na Espiritu ay sumasa atin. So, anong mangyayari? So, magbubunga din yun. Pag yan na walang bunga, hindi natin pwedeng, yung ubas pwede seedless. Pero yung Christian, hindi pwedeng seedless. Tama ba yun? Dapat mayroon tayong buto na itinatanim. Amen.